Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay November 28, 2025, araw ng Biyernes. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Lucas chapter 21, verse 29 hanggang 33. Papuri sa iyo, Panginoon. At sinabi sa kanila ni Jesus ang isang talinghaga, "Tingnan ninyo ang puno ng igos at ibang punong kahoy. Kapag nagdadahon na ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga ito, malalaman ninyong malapit nang maghari ang Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula." Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ito na siguro yung panghuling mga talinghaga ng ating Panginoon tungkol sa kanyang muling pagbabalik at ang mga palatandaan bago siya bumalik. At dito nga, ang talinghagang ito ay tungkol sa fig tree sa English o kaya sa puno ng igos at ibang punong kahoy na kapag meron na daw sumisibol na dahon ay simula na ng pagbabalik ng ating Panginoon. At nabanggit ko nga na lahat ng nasabi ng Panginoon ay nangyari ito bandang mga 70 AD, yung pagkawasak ng Jerusalem. At dito naman sinasabi ng Panginoon na tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa ngayon. So, yung mga mangyayari daw lahat yon habang yung ibang mga alagad o yung mga tao noong panahon niya ay nabubuhay pa rin. Mangyayari ang lahat ng iyon. At ang sabi niya rin, mawawala ang langit at lupa, ngunit ang mga salita ko ay hindi magkakabula. Sa English is heaven and earth will pass away, but my word will not pass away. Ang heaven and earth ay nagsisimbolo ng lahat ng physical na mga creation na ginawa ng ating Panginoon. Kaya itong mga physical na creation na ito ay hindi siya magtatagal, hindi siya meron siyang katapusan o kaya pwede siyang mawala. Temporary lang siya. Yung mga planets, universe, kalawakan, temporary lang siya. Pero ang salita ng Diyos ay magpasawalang hanggan. Kaya ano ba ang dapat nating hangarin dito sa mundong ibabaw habang tayo ay nabubuhay? Ang magandang hangarin natin, at sa tingin ko ito yung mensahe ng ating Panginoon, na hangarin natin o mithiin natin na yung doon sa mga bagay na hindi temporary. Kumbaga, yung naglalast habang buhay. At walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon. Kasi ang salita ng Panginoon ay hindi nagbabago
at hindi na wawala. Sabi nga is Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kaya ang sabi niya, ang salita niya ay hindi mawawala. Ang salitang ng pagliligtas at pagwawalang sala sa natin, pagwawalang sala natin dahil sa kanyang pagtubos sa atin ng kanyang dugo at pagkamatay sa krus ay magpasawalang hanggan. Kumbaga, it is forever. At kung matatandaan niyo, meron ding kanta niyan si Don Moen na sinasabi doon na heaven and earth will fade, but my word will still remain. And He will do something new today. Ang kanta nun ay parang ganito. Heaven and earth will fade, but His words will still remain. And He will do something new today. So, kung ang heaven and earth na to ay mawawala, kaya pa rin gumawa ng Panginoon ng panibagong creation dahil ang salita ng Diyos ay ang ating Panginoong Jesus at nagawa ang lahat ng creation sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Kaya iisa lang ang mensahe sa atin hanggang sa ngayon. Ang tayo ay laging maging handa sa pagdating ng ating Panginoon. Lagi tayong manalangin kahit mahirap. Gawin natin itong habit at least 15 minutes a day. At ganun din naman ang pagbabasa ng Bible, at least 15 minutes a day. Kahit sa tingin nyo ay wala kayong maintindihan sa inyong binabasa sa Biblia, maging consistent pa rin tayo na basahin ito. Basahin natin ang mabuting balita araw-araw. Meron naman tayong tinatawag na lectionary kung ano yung pwedeng basahin sa araw na ito. Meron siyang first reading, psalm, tsaka yung gospel. At kapag lagi nating binabasa ito ay matatanim na sa isipan natin. At pag dumating ang moment na mayroon tayong ma-experience na kakaiba sa ating buhay, itong mga nabasa nating mensahe dito sa Biblia ay magkakaroon ng kahalagahan o importance pagdating ng panahon. Dahil ang sabi nga ng Panginoon, ang kanyang salita ay hindi mawawala. It will not pass away and it will remain forever. At ito ay applicable sa lahat ng situation, maging masaya man o malungkot. Kung tayo man ay natatakot o tayo ay may kapayapaan, kahit na saang bansa man tayo, kahit na anong kultura man tayo, ang salita ng Diyos ay applicable kahit sa anong sitwasyon. Kaya gawin po nating habit ang pagbabasa ng Bible at habit ang pagdadasal at may buong pagtitiwala o pananampalataya ay tayo ay laging maging handa.
Yun lamang po, pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen.